Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, Pastor. Ito naman, Pastor, about sa left-leaning parties on COA's audit reports. Sinabi ni Gabriela Party List Representative Arlene Brosas na hindi pwedeng pigilan ni Pangulong Duterte ang COA sa trabaho nitong sayasatin ang bawat ahensya. Galawang diktador umano ito. Ayon naman kay Bayan Muna Representative Ferdinand Gaite na imbis na pagwawaso ang kanyang gabinete ay pagtatakip sa kapalpakan ng mga ito ang ginagawa ng Pangulo. Ano pong reaksyon niya dito, Pastor? Salamat po. Kasalanan nga ng COA sapagkat binigyan ng 60 day tapos wala pang 60 days, pinalabas na, nagpa-plug na sila. Tapos sasabihin itong dalawang left-leaning na to na diktador ang Pangulo dahil pinipigilan niya ang siyasatin ng bawat ahensya na. Ang COA pinipigilan. Hindi pinipigilan. Winawas to ng ating Pangulo. Hindi mo alam, may mga motivation ditong nasa COA. Hindi mo alam yun. Baka may mga appointees pa si Pinoy dyan na dilawan pa rin. Kasi 7 years, hindi mo mapalis yan. Hindi mo pwedeng palitan eh. Mayroong mga security of tenure ang nilagay dyan. Oh, baka hindi mo alam. Ganun ang motivation. Hindi naman talaga pure. So, bigyan natin ng pagkakataon ang 60 days. Maglabas kayo ng report ninyo kung COA kayo. After sa binigay ninyong time na makapagbigay ng full report ang DOH o ang ano pa mga ahensya. Yan ang sabi ng Pangulo. Yan din ang sabi ni Congressman Marcoleta. Bakit kayo naglalabas ng report hindi pa tapos ang 60 days na binigay nyo? Oh, eto na naman itong dalawang ito na makakaliwa, makasi PPNPA connection. Oh, ito daw ay pagtatakip ng kapalpakan ng mga ginagawa ng Pangulo. Oh, anong kapalpakan? Kayo ang palpak dahil kayo hindi nyo kinokondena ang ginagawa ng NPA. Kinondena ba ninyo yung pumatay kay Corporal Villases? Wala. Kinondena ba ninyo yung pinatay doon sa Masbating 3? Wala. Tahimik kayo. Oh. Ito, ano lang to, technicalities lang to pero nagko-comment kayo. Wala namang namatay na tao dito. Pero doon, klaro-klaro, pinatay, NPA. Kayo, makakaliwa kayo. Pero tinatabunan ninyo yung mga, sabi nyo, tinatakpan ng kapalpakan. Sino ang nagtatakip ng kapalpakan at kawalang hiyaan? Kayo. Yung kawalang hiyaan ng NPA na yan, pumapatay. Oh, ano ang utos sa kanila? Magharas kayo, mangidnap kayo, magtorture kayo, pumatay kayo. Oh, magtanim kayo ng mga landmines, paputukan ninyo. Bakit di nyo kinokondena? Kaya pag nagsasalita kayo, nasusuka ang taong bayan. Nasusuka ang taong bayan sa inyo. Huwag na kayong magsalita. You have no right to criticize government because you belong to those groups. You don't condemn them. Hindi nyo kinokondem ang mga ginagawa nila. Oh, tatanungin kita, Gabriela Party List Arlene Brosas at ikaw, Representative Bayan Muna Ferdinand Gaite. Yung minasaker ng NPA, ang rano na nagsisimba at tinuhog ng bayoneta ang batang itinapon at sinalo ng bayoneta. Tama ba yun o hindi? Sumagot kayo. Tama ba yun o hindi? Itong corporal na kinaladkad doon sa Kapis, kinaladkad, pinatay sa harap ng mga barangay doon. Tama ba yun o hindi? Tama ba yun? Walang kalaban-laban, kinaladkad mula sa kanyang bahay, nagmamakawa. Yung taga-FEU, binaril sa mukha. Nung tumumba, binaril pa sa mukha. Tama ba yun o hindi? Makatao ba yun o hindi? Ba't di kayo sumasagot? Pero tingnan ninyo, dito, technicalities, hindi mo alam kung anong motibo ng taga-COA. Hindi mo alam kung
mga nando doon, mga Dilawan ba yun o Gabriela ba yun na may mga left-leaning doon. Siyempre, titaint nila yan. Pero kami, nagtatrust kami sa ating Pangulo. Oh, kayo hindi man nyo kilala ang Pangulo eh. Pero kilala man nyo hindi, siyempre sisirain ninyo, maghihanap kayo ng butas para manira. Pero itong dapat niyo ikondena dahil kay mga representative man kayo ng bayan, bakit niyo kinokondena? Ha? Hindi ko man narinig sa bibig ninyong kinondena ninyo ang pumatay kay Corporal Villasis doon sa Tapas Capiz na pinuntahan ng aming grupo. At ngayon, bibigyan namin ng tulong ang kanyang may bahay mula sa SMNI Foundation at Children's Joy Foundation, mga 50,000 pesos. Tapos nagpamudmud kami doon ng mga nakita ninyo kanina sa live. Ginagawa ba ninyo yon? Tinutulungan ba ninyo ang mga tao doon para sila ay mamuhay na may kapayapaan? Tinulungan ba ninyo yung asawa ng pinatay ng NPA ninyo? Nakasamahan ninyo? Wala kayong kibo. Gabriela, wala kayong kibo. Oh, pero sa panglalaspag ng pamahalaan, para kayong mga anay, ano man ang makita ninyo, basta lang mapanghina ang gobyerno at para may bagsak ninyo, ginagawa ninyo. Halata na po kayo. Oh, halata na kayo. Yan ang masasabi natin yan. Thank you, Pastor. Ito naman po, Pastor, on fighting for Filipino youth and families against CPP, NPA, NDF. Pastor, isang kabataan na una nang nasagip sa kamay ng mga komunistang terorista ang muling kinuha ng mga itong kamakailan. Labis ang panaghoy ng kanyang ina at nanawagan muling makuha ang kanyang anak na mayroong psychological condition. Na-recruit ang kanyang anak sa Anak Bayan na isang umanong front organization ng CPP, NPA, NDF at managot na ang mga komunistang teroristang patuloy na ninira sa buhay ng kabataan at pamilyang Pilipino. Pastor, ano po ang maipapayo niyo sa mga magulang ng mayroong mga anak na nabiktima ng CPP, NPA, NDF? Gayon din na rin po, Pastor, sa mga kabataang iniwan ang kanilang pamilya para lang gamitin ng mga komunistang teroristang ito. Salamat po. Oh, dapat yan i-condemn ng Gabriela at ng bayan muna at ng Anak Bayan na to. Oh, yan i-condemn nyo. Nagpis yung mga magulang. Pagkatapos, kayo ako dito may nag-full time. Talagang nasa edad na. Ang pag-full time naman niya, hindi naman siya naging NPA na pinagamit namin ng baril para pumatay, para turuan pumatay. Naging missionary worker siya para tumulong sa iba, para maligtas at saka maging member ng SMNI Foundation o kaya CGF para ipamudmod sa mga taong nangangailangan ang aming mga tulong. Aba ko mga kalampag, ang kalampag, grabe, parang ako ng pinakaibil na tao sa buong sanlibutan. Pinipilit ko daw yung kanilang mga kabataan. Yun lang sa Bicol ngayon. Meron tayong kaso dyan. Ewan ko baka leftist itong mga pulis na to. Napasama lang yung bata sa kasama ng mga ministro natin. Hanggang ngayon kinakaso tayo ng human trafficking. Yung bata nasa edad na. Pagkatapos kasama siya sa orkestra, napasama lang. Nasulsulan yung tatay na kinuha daw natin. Pero ba yun lang Pero ito talagang recruitment na tuturuan ito para pumatay ngayon, maging NPA. Pero wala kayong sinasabi Asan ang mga pulis dyan na dapat hulihin ninyo itong mga NDF na to? Itong mga nagre-recruit na to. Pero doon, iniskandalo pa ninyo kami. Ganun lang. Ito paglilingkod dito, para sa Diyos ito. Yung batang yun, gustong-gusto niyang maging member ng orkestra. Napasama lang doon sa sasakyan ng mga alagad ng Diyos doon na member ng kingdom. Tapos nasulsulan yung tatay. Human trafficking na kaagad. Hanggang ngayon, kinakaso pa. Na-dismiss na, binalik na naman.
ng mga ibang pulis doon. Sino yung kinalaman doon? Ayaw ko saan sa Bicol yan. Oh. Pero ito, wala kayong ginagawa dito. At itong mga bayan-bayan na to, wala kayong ginagawa. Oh. Hindi ba labag yan sa human rights? Hindi ba itong nanay na ito naghihinagpis dahil ang anak niya niloko nyo? At ang resulta, hindi kabutihan. Oh. Magsibalik na kayo, kayong mga kabataan. Huwag kayong magpa-recruit dyan. Walang kapupunta ng buhay nyo riyan. Hindi naman mananalo yan. Mamamatay pa kayo. Tatanda pa kayo riyan. Wala nang kayong kapupuntahan. Masisira pa yung kinabukasan. Kaya magsibaba na kayo. Huwag na kayong makisama riyan at magpaloko pa at gamitin ang inyong kabataan para sa pupunta sa bundok, magiging NPA, kakalabanin ng gobyerno. Pag-encounter, mamamatay pa kayo. Tapos wala namang kapupunta ng ideolohiya ninyo. Halimbawa, nanalong komunista dito, sasakupin nila tayong lahat? Pipilitin nila tayo? Hindi Mario eh. Naku. Mabuti nga't hindi kayo nanalo. Pag nanalo kayo, baka magsisi kayo, bakit nanalo kayo? Ni isang minuto, hindi kayo makaupo diyan sa Malacanang. Hindi kayo makaupo sa mga upuan ninyo na hindi kayo uusigin ng taong bayan. Kasama na ako. Oh, bumutit hindi kayo nanalo. Kaya walang kapupuntahan yan. Magsibaba na po kayo, huwag na kayo makisama sa mga recruitment na yan. Tuturuan lang kayo paano pumatay, paano mag-kidnap, paano mag-extortion, paano lumakad sa bundok na nililinta kayo, ulan, initan, ang kanilang mga leader, ang sarap, naka-aircon, nandoon sa Netherlands ang ulo, yung mga anak nila nag-aaral sa universidad, sa iba't ibang bansa, kayo naman dyan, nagpapakamatay dahil na-poison ang utak nyo. Huwag na, bumaba na kayo at sundin ang mapayapang pamumuhay kasama ng mga pamilya ninyo. Oh. Wala kayong mapapala dyan. Kahit 52 years, may napalaba sila? May napalaba kayo? Wala. Puro patay. Tingnan mo hanggang ngayon, oh. Corporal, walang kalaban-laban, pinatay. Yan pumapatay patalikod eh. Mga duwag yan eh. Hindi naman pumapatay sa harap-harapan yan. Oh, bakit hindi sila makaharap sa mga military ng gobyerno? Oh, putok, takbo. Ganun lang. Tapos pananakot. Tapos kaagad-agad, pagka tinakot ka niyan, mamarkahan yung bahay mo, CPP, NPA, NDF. Pagka minarkahan ng bahay nyo o yung mga daanan ninyo, CPP, NPA, NDF, erasin po ninyo, palitan ninyo. NPA, CPP, NPA, NPDF, mga duwag. Oh. Puti ang mga balls nyo. Bababaho ang kilikili nyo. Oh, ganun na ilagay nyo, huwag kayo matakot. Tao kayo, nananakot kayo. Anong sabi ng ama sa akin? Huwag kang matakot sa pumapatay sa katawan, hindi makapatay sa kaluluwa. Basahin nga ninyo yun. Able to kill the soul, but rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell. Yan ang katakutan nyo, mga kabataan. Mamamatay din kayo, may kaluluwa kayo eh. Kayong mga na-recruit dyan ng NPA, may kaluluwa kayo. Pagka namatay kayo sa pagiging NPA, impyerno kayo punta. Oh, naghirap na kayo dito, maghihirap pa kayo doon dahil na-poison kayo, kasama kayo ni Lucifer doon. Huwag, dito kayo. Kung gusto niyo yung tunay na revolusyon, itong spiritual revolution ko dito, ito ang tunay na revolusyon. Kasi magbabago ang kalooban natin at magiging mabuti tayo. Magiging mga anak tayo ng Diyos. Hindi anak ng komunista. Ito, tunay na revolusyon to. Huwag yung revolusyon na yan. Wala yan. Mamamatay kayo riyan. May kaluluwa kayo. Di ba sinabi niya ako, wala kayong kaluluwa? May kaluluwa kayo. Oh. Pag yan, si Joe Masison, namatay yan. Doon niya makikita, nagkamali siya. Tinan ninyo yung founder ng Satanism. Anong pangalan ng founder ng Satanism na yun? Oh. Namatay yun eh.
Nung namatay siya, bago siya namatay, pinakita na kung saan siya pupunta. Bago siya namatay, sumigaw talaga siya, nagkamali ako, nagkamali ako. Satanist church. Bago siya namatay, pinakita na sa kanya kung saan siya pupunta. Kaya nagsisisigaw siya. Nagsisisigaw. Nagkamali ako, nagkamali ako. Kasi alam na niya kung saan pupunta yung kaluluwa niya eh. Oh, si Anton LaVey. Anton LaVey, bago namatay yan, nagsisisigaw. Nagkamali ako, nagkamali ako. Pupunta na kasi siya, pinakita na ng Ama sa kanya kung saan siya pupunta. Ayun pa kayang si PNP-NDF na yan? Kayong mga kabataan, impyerno kayo pag kayo mamamatay din ang katawan niyo, lalo na magkaka-encounter pa kayo. Oh, yung lahat ng namatay na NPA, saan ngayon yun? Sa impyerno. Manalangin kayo sa Diyos, pakitain kayo ng vision o kaya pangitain para makita yung mga kasama niyo kung saan sila. Oh, kung tunay na revolusyon ang hanap nyo, pumunta kayo rito. Ito ay spiritual revolution, pagbabago sa loob, hindi upang pumatay, hindi upang magnakaw, hindi upang mag-extort, hindi upang ibagsak ang gobyerno, kundi maging mabuting mamamayan, makatulong tayo sa ating kapwa, maging kagaya tayo ni Jesus Christ na love your neighbor as yourself. Maging mapayapa ang ating buhay. Magtutulong-tulungan tayo. Yan ang spiritual revolution. Walang inggitan, walang awayan. Oh, dito kayo. Kung ideology ang hinahanap, ako'y number 1 ideological mind. Kabataan ko pa. Mapapansin man ninyo sa pananalita ko, di ba? Kung ako naging NPA, i-overthrow ko yan si Joe Masison. Bakit? Para sa akin, wala siyang utak. Mas mautak ako sa kanya. Mabuti na lang at hindi ako naging komunista. Kundi wala na siya dyan. Ako na yung papalit sa kanya.